Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Ayan na, magandang araw mga banateros. Eto na naman ang inyong pinakapaboritong fake news peddler. Sa balat na YouTube Boss D at your service. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balon-balunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga salot sa lipunan, mga switik, mga hindot, mga pabigat sa bayan, mga magnanakaw, sindikato, mga hudas, mga demonyo at satanas, mga barabas sa Pilipinas. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. Ayan, kamusta naman ang buhay-buhay? Happy weekend! Feeling ko weekend na, hindi pa pala. Happy weekend everybody! At ako po, napakatindi ng ating mga pag-uusapan ngayong araw na to. Malupit, humahagupit. Oh, nako, ang dami-dami mga issues ng gobyerno natin. Kaya simulan na natin agad. Simulan na natin kaagad dito sa sa buwisit na ito. Ayan. Ito. Ayan. Si pinakabobo na presidente ng Pilipinas, pinakasinungaling, pinakahudas, pinakatraidor, ang pinakasatanas na presidente ng Pilipinas, si Bongbong Marcos. Itinatanggi ang mga aligasyon na may kinalaman siya sa korupsyon ng flood control project. Abay malamang. Sino ba naman ang aamin na kriminal siya, di ba? Lahat ng mga may kasala, yung mga boyfriend nyo nga nahuli nyo na, hindi pa umaamin Yung mga girlfriend nyo nga yung mga jowa nyo nga, mga nakapatong na hindi pa umaamin Nahuli mo na yung cellphone, I love you sa cellphone sa ibang lalaki hindi pa umaamin. Eto pa kayang putang ina nito? Eto pa kayang hayop na ito? Wala daw siyang kinalaman sa flood control projects. Pero lagi nating ipapaalala na sa harap ng Integrated Bar of the Philippines, IBP, I think noong nakaraang taon na madaling makalimot kasi itong ulol na ito Hindi ko maintindihan bakit ang bilis na ito makalimot. Siguro yung utak nito tuyot na Pero sa lahat naman ng segundamano na utak, sa lahat naman ng utak na hindi ginagamit, ito ng utak nito ang pagod na pagod. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba sinisinghot mo kasi? Bakit yung utak mo hindi mo naman ginagamit pero hindi ka makaalala? O last year sa harap ng mga abogado sinabi niya. Kasi si Pangulong Duterte at saka itong si Isidro Ungab ay isiniwalat na nakatanggap ako si Isidro Ungab ng email ng yung GAA natin. At pagtingin nga daw niya nung kopya niya, may mga blanco. Pero bakit pirmado? Ayan, so inilabas ngayon nila. Yung tinanong ni Ungab, kasi si Ungab po ay dating appropriations chairman noong panahon ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba, noong panahon nga ni Pangulong Duterte, ito si Ungab, binabanatan nga din niya kahit tiga Davao yan Binabanatan din niya, kung matatandaan ninyo, si Pangulong Duterte, meron siyang mga budget na vinito. Meron siyang budget na I think nag-revert lang tayo doon sa nakaraang budget. Dahil sobrang may something yung GAA o yung committee, BICAM committee report. Merong hindi tama. Nakita nyo, teka, may mali dito so vinito niya. Meron siyang mga ganon. Kasi ang presidente ang may huling say kung tutuloy itong budget na ito. Kung halimbawa pinirmahan mo itong budget na ito, ibig sabihin you agree to what is inside that budget. You agree. Bongbong? Ibig sabihin, when you sign it, you agree. In front of the lawyers, ang yabang-yabang mo, you said 4,500 pages.
of the budget, you read it, you studied it, you even vetoed some of it. You vetoed some of it, ha? Oh. So, ibig sabihin, inaral mo yung budget eh. At lumusot sa'yo, you approved it. Lahat ng mga bagay-bagay sa mundo, kailangan ng approval ng kung hindi man mas nakakataas sa'yo kahit sarili mo. When you sign a document, it means whatever is inside it, you are agreeing to it, and ikaw bilang isang presidente, nung pinirmahan mo yung budget nung 2024 para sa 2025 GAA, when you signed it, lahat ng nakalagay doon, putangin na mukhang bobo ka. Lahat ng nakalagay doon, inaagrihan mo, ina-approve mo. At ang yabang-yabang mo noon, sinasabi mo, walang problema, walang blanco, walang mali. May nakita pa nga ako, binawasan ko kasi nuknukan ng taas, trilyon ang budget ng DPWH, trilyon. For the first time in history ng buong Pilipinas, ngayon lang nagkaroon ng ganung kalaking budget ang DPWH na according sa batas, dapat ang pinakamalaking budget allocation sa bawat taon ng General Appropriations Act, pinakamalaki dapat na makukuha sa pera ng taong bayan ang edukasyon, ang sektor ng edukasyon. Pero since 2023, 2024, 2025, tatlong budget na pinakamataas ang DPWH. Kaya alam mo na kagad, nung panahon pa lang ni Pangulong Duterte, ang DPWH, ini-scrutinize na nila yan because isa talaga ang DPWH sa pinakakurakot. Way back before PRRD, kurakot na ang DPWH. Kaya nung panahon ni PRRD, nagbuo siya ng Anti-Corruption Commission, Presidential Anti-Corruption Commission na mag-iimbestiga sa korupsyon sa Pilipinas. Ang iimbestigahan hindi kalaban sa politika, ha. Ang iniimbestigahan ng Presidential Anti-Corruption Commission ay yung mga nasa gobyerno ngayon na nang uumit ng nanakaw ng pera ng taong bayan through projects. O kaya nga kahit cabinet secretary, kahit na appointed ni Pangulong Duterte, hindi immune sa PACC. Inaiimbestigahan nila, kinakasuhan nila sa ombudsman lahat ng may mga kaso. First order of business ng ulol na ito, tinanggal yan. Yung layer ng mag-iimbestiga sa pagnanakaw ng mga taga-gobyerno, sinibak ng buwaka ng ina. Tapos sasabihin nyo, wala siyang kinalaman sa korupsyon. Umpisa pa lang, pagtungtong niyan dyan, magnanakaw yan eh. Sinabi na yan ni Pangulong Duterte, putangin na nyo, pag ninakawan kayo niyan, bahala kayo. O magnanakaw ang tatay, magnanakaw ang nanay eh. Anong ine-expect nyo na gagawin ng anak niyan? Bibigay ng pera? Binabawi nga natin eh, yung mga ninakaw ng mga magulang niyan eh. Yung mga nabawi na natin, na mga ninakaw ng pamilya niyan, putang ina, mas malaki pa yung kinuha nila. Ang dami. Putsang inang yan, nagbenta ng ginto. Pinagbibenta yung ginto natin. Di ba asan na yun napunta yung pinagbibentang ginto? Hindi pa rin nila na ipapaliwanag hanggang yun. Diversion after diversion after diversion. Nakalimutan nyo na. Maharlika Investment Fund. Putang ina, lahat pera kinukuha ng mga hudas na yan. Asan na yung Maharlika Investment Fund? Asan na yun? Meron na kayong balita? Wala pa kayong balita doon. Ano pa? Bukod dyan sa PhilHealth, pinagkukuha yung pera. Ibinalik, putang ina, kulang pa. Tapos yung ibinalik sa PhilHealth, putya galing pa sa iba-ibang ahensya. Kumita na naman sila magkano? 89 billion. Tangina niyan. 1.5 billion per day. 1.5 billion per day ha, na flood control project issue na bisto nung nagsona siya.
Nagsona nung 2024 flood control, puta binaha tayo. O eto na ngayon, sumabog yung flood control. Dahil sa sobrang sabog ng flood control, nakita niya, putang ina, patay ako. Patay talaga ako. O anong ginawa niya? Nagbuo siya ng investigasyon. Kunyari, nagbuo siya ng investigasyon. Binuwag mo nga yung ahensya na nag-iimbestiga eh. Bumuo siya ng investigasyon na sarili niya. Siya ang namili nung mga ilalagay doon. Sinong iimbestigahan? Of course, hindi siya. Pwede ba naman magbuo ka ng boy band tapos aawayin ka? Siyempre nagbuo siya ng grupo para imbestigahan yung mga kalaban sa politika. O, di ba? O, sino na mga iniimbestigahan ngayon? O, sa sinasabi niya, tinatanggi niya na mayroon siyang kinalaman dito sa korupsyon. Ikaw ang presidente, ikaw ang pumirma. Naglagay ang Kongreso ng kung ano-anong katarantaduhan. Naglagay ang senador ng kung ano-anong katarantaduhan budget. Pinirmahan mo. Anong ibig sabihin nun? Ha? Damay ka dun. Oo, alam niyo sa pagka nagkaso, basta isa ka sa nagplano, damay ka kahit wala ka sa scene, kahit na hindi ka wala ka doon, basta kasama ka sa nagplano, kasama ka sa nagbuo. O kahit dadalawang tao lang yung nandoon, lahat damay. Pati yung mga kasama nagplano, look out kung ano-ano man. Nagpahiram ng sasakyan, nagpahiram ng ganito, lahat damay yan dun sa krimen. Tapos ngayon dito, pinakamalaking pagnanakaw sa history ng Pilipinas, hindi ka damay. Hayop naman talaga nung nakaraan, si Chis Escudero, ang kanilang pinaiimbestigahan. Mantakin mo ang usapan dito kay Chis Escudero. Meron daw contractor na nag-donate sa kanya. Itong contractor na to, yung nag-donate kay Chis Escudero, itong contractor na to, hindi ito corrupt na contractor. Walang problema, pero dahil contractor, nagbigay sa kanya ng pera on his personal capacity, hindi naman ginamit yung pera ng kumpanya, nag-donate para sa ni Chis. Binabanatan si Chis, ngayon iniimbestigahan si Chis ng Comelec. Samantalang ito si Bongbong, ganun din. Kay Bongbong nag-donate mga flood control project din. Contractor din. Yung mga diskaya nga kakampi pa niya eh. Mayor, pinatakbo niyang mayor kalaban ni Vico Soto sa Pasig eh. Alyado niya eh. Bakit hindi iniimbestigahan tong putang ina nito? O hindi ba? O grabe. Ano pa ba? Dami. Putang ina niya sa totoo lang. Sa sobrang dami ng kagaguhan nito ni Bongbong, hindi mo na malaman kung ano yung pwede mong idikit. Lahat pwede mo idikit eh. Hindi ba sinasabi ni Chavit Singson na yung mga dyan sa may Ilocos Norte, napakaraming mga pagnanakaw dyan. Napakaraming mga project dyan na palpak. Bakit hindi yun ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman? Nagsimula itong issue na to sa flood control project noong nag-conduct ng investigasyon ang Senado ni Marcoleta. Lumabas itong mga tao na to, mga kontraktor na to. Ang unang-unang lumabas sa bibig nila, sino? Romualdez at saka Zaldico. Romualdez at Zaldico. Tapos ngayon, anak ng tinapay ang iniimbestigahan si Bongo. Kinanginan nyo. Mga tarantado talaga kayo. Kaya nga, alam mo, na yung ginawa nila dito kay Ombudsman, kay Obvious-man, na si Ombudsman Remulla, gagamitin lang talaga nila yan para since now, until 2028, trabahuhin na. Mag-iingay yan kasi sa totoo lang, ang ombudsman wala mang kapangyarihan yung ulol na yan. Nandoon pa rin sa Sandigan Bayan ang kapangyarihan. Parang Supreme Court ang Sandigan Bayan eh. Oo, parang lumalabas na ang Sandigan Bayan, siya ang Regional Trial Court at ang ombudsman ang DOJ. Gaano ba naging DOJ secretary si Remulla? Di ba tarantadong DOJ secretary yan? Mahilig yan mag-float ng idea. Yung pumatay kay Digamo, palagay ko. Ganun yan eh, palagay ko. So, lagi siyang ganun, palagay ko, sa tingin ko, dapat imbestigahan si ganito dahil ganyan. Bilang isang DOJ secretary, bias yan. Hindi siya nag-iimbestiga, nagfo-float siya ng idea, and itong idea na to, imamagnify ng mga bayaran na mga troll army at mga vlogger nila.
Ganun ang ngayon, pagdating niya sa ombudsman, paano siya magiging ombudsman? Oh, ganun din katulad din nung siya ay DOJ secretary. Pag magfo-float siya ng idea, itong si Bongo at saka ang mga Diskaya konektado dahil dun sa kumpanya ng tatay niya. May mga project ang mga Diskaya, putang ina nyo pala eh. Sinabi na nga nung mga Diskaya under oath sa Senado na hindi sila personal na magkakilala ni Bongo eh. Na nagkaroon man sila ng partnership with yung contractor na kamag-anak ni Bongo. Tinanong nga sila doon yung bang mga project nyo doon gumana? Yung bang mga project nyo doon ghost? Yung bang mga project nyo doon napapakinabangan na? Oo. Ayos lahat, tapos lahat napapakinabangan, umikot sila sa buong Davao, wala silang nakitang ghost project. Ang punto rito, si Pangulong Marcos mismo ang nakakita sa Bulacan ng ghost project. O bakit hindi yung proponent ng ghost project na yun ang iniimbestigahan? Bakit ngayon ang iniimbestigahan si Bongo, si Chis Escudero, na hindi naman linked sa mga kontraktor na may mga ghost project? O sige, sabihin na natin, ang mga Diskaya may ghost project, ilan? Sa 1,000 naging proyekto nila, ilan ang ghost project? Okay, sige, ghost project itong 10. O di ang gagawin natin, aalamin natin sinong proponent noong ghost project na yun. Kasi ang muka ng politiko nandoon sa proyekto kapag inaugurasyon pag groundbreaking nandun So sinong proponent nitong na to? Tanungin ng mga Diskaya, ba't ghost project yan? Putang ina, inubos na nila yung pera konti na lang inapunta sa amin, paano namin gagawin yung proyekto na yan? O, yun dapat ang iniimbestigahan natin. Sino yung mga proponent ng mga ghost project sa Pilipinas? Dapat ganun. Hindi Putang ina niya magfo-float si Boying Rimulya ng idea na konektado ang mga Diskaya kay Bongo. O, kailangan imbestigahan si Bongo kasi mukhang pinoprotektahan. Mukhang pinoprotektahan siya ng mga Diskaya. Puta, may ebidensya ba siya na pinoprotektahan ng mga Diskaya si Bongo? Ang sinabi niya doon, parang sa tingin ko. O, anong gagawin ngayon ng media? O, di papakalat tong balita. Anong gagawin ng troll farm nila? Ipapakalat yung balita na yan. Ipipersecute na publicly si Bongo. Ganon din si Chis Escudero. Ipipersecute na publicly si Chis Escudero. O, si Romualdez, si Zaldico, si Bongbong. Yung tatlong yan ang magkaka-riding in tandem sa pagnanakaw sa Pilipinas, kita nyo. Si Bongbong ang pumirma, si Zaldico ang gumawa. Si Grace po, isa rin sa mga pumirma pero hindi napapatawag. Ang napapatawag yung mga matitino. Ang napapatawag, ang iniimbestigahan yung mga alyado ng mga Duterte, samantalang yung mga totoong magnanakaw sa Pilipinas ay hindi napapanagot. Sasabihin ngayon nito ni Bongbong, wala siyang kinalaman sa corruption ng flood control project.